Mga kapatid, maulang hapon po sa inyong lahat at kanina napakalakas talaga ng ulan dito. Kaya halos hindi kami nakatrabaho pero ngayon na humina na, ako naman ang magbablog ngayon. Ito pong Starex po na ito, modelo po ito. Ayan yung kanyang bumper, tignan nyo. Pero ang dami na rin naging problema at ang pinakahuling problema nga nito na na-vlog ko nung nakaraan ay yung kanyang high pressure pump. Ito po yon. Yung kanyang high pressure pump mga kapatid, nagkaroon siya ng tagas dito. Sa hindi ko malamang dahilan kung bakit tumagas dito ngayon, yung huling gumawa nito, binalutan lang to ng epoxy. Mataas po talaga yung pressure nito, kaya baliwala rin yung inilagay niyang epoxy na yon. Kaya tumagas din ng tumagas at dahil nga po doon mga kapatid, ay naipon ang sobrang dami ng dumi dito sa labas. Ayan, tumatapon dito yung diesel. Ayan o. Tapos talagang sobrang dumi ng makina nito mga kapatid. Ayan, tingnan nyo, hindi pa namin ginagalaw to. Gusto namin, pagka nilinis na namin yung portion na to, ay maibalik ko na yung timing cover. Kasi kailangan mapalitan muna ng high pressure pump, ng fuel pump, ito pong makina, bago namin linisin to. At meron pa tong isang malaking problema, ito nga pong radiator nito. Ayan, naka-order na rin naman ako ng radiator. Tingnan nyo naman, matagal ng problema to eh. Talagang bulok na yung radiator niya. At kailangan na rin po itong palitan. Ngayon, ang tanong sa akin ng may-ari nito, bakit hindi na lang i-repair yung high pressure pump na yon, no, ng fuel, ng diesel? Ito po mga kapatid, ang magiging problema natin. Ito kasi wala namang nabibiling pyesa to, yung portion na to. Ngayon ito ay force fitted, itong pipe na to dito. Hindi ito basta tatanggalin mo, tapos ibabalik mo, malabo yon. Hindi basta-basta sigurado na hindi magkakaroon ng tagas to. Ngayon, merong nagsasabi, may mga magagaling na gumagawa niyan, mawawala yung tagas. Ang problema ko naman doon, ito. Paano kung hindi mawala yung leak? Siyempre, bago mo matesting yun, ibabalik mo ulit dito. Ang problema, bago mo matanggal ulit ito, mga kapatid, at bago mo mapaandar talaga itong makina, kailangan naka-assemble na to. Kailangan mounted na yan, lahat. Pati yung mga pyesa dito, radiator, intercooler, lahat yan. Kailangan nakamount na yung mga cover dito, pati dito sa double overhead cam niya. Kasi nga, yung timing chain, dapat naka-timing din itong mga camshafts niya. Ngayon, sige, ibinalik ko ngayon yung ipina-repair lang natin. Paano kung nagtagas ulit? Naku, napakalaking trabaho. Sa araw pa lang, sa bayad ko sa mekaniko dito, kapag ito'y bubuuin at kakalasin, ilang araw na yon, 2 mekaniko. Lugi na po si Autorads doon. Okay lang kung isyo-shoulder ni customer. Di ba? Malaki magagastos kapag nag-trial and error tayo sa ganitong klase ng problema. Kaya ang ginawa na lang natin, palibasa naman, meron tayong supplier, no, katulad ni Miss Rupa Rosario at saka ni Steven. Kumuha ngayon tayo ng surplus na pump dito pong Starex po na ito. At tignan nyo naman, sariwang-sariwa yan. Original po ito na pump na para dito sa Starex. Kumpleto, may SCB siya, kasama na rin yung sensor na to, no? At ito nga yung tumagas. So dito, malamang walang tagas to kasi surplus na matino ito at sariwang-sariwa. Samantalang ito, ay yan nga, gulay na to. At itong ang portion na to, dito tumatagas yung diesel. So ito na yung pinaka-the best na solutions dito. Magpalit ka ng high pressure pump, ibalik natin lahat yung mga pyesa dito, palitan natin ng radiator, at linisin itong engine, at makakasigurado ulit yung may-ari nito na hindi natatagas yung high pressure pump na to. Yung nakaraan na isama ko itong Starex na to sa vlog ko, at sinabi ko nga na medyo malaki ang magagastos dito dahil sa labor pa lang nito, ang dami mong kinalas, ang dami mong ibabalik, hindi rin naman ordinaryo itong makina na to, electronic na po ito, kaya talagang medyo tataas ang labor. Meron ngayong nag-comment at ako daw po ay mahal maningil. Sabi po nung nag-comment na to na siya siguro yung magaling na mekaniko at baka for the love talaga kung maniningil siya kasi baka hindi siya nagre-renta ng shop, baka hindi siya nagbabayad ng tax. Okay, baka wala naman siyang tauhan, siya lang mag-isa, kaya siguro mura siyang maningil. Ayan po yung comment niya. Pero mga kapatid, napakahirap po talagang gawin yung mga ganitong problema
na ang akala mo, isang fuel pump lang ang tatanggalin mo, high pressure pump, mura na ang magagastos mo. Hindi po ganun dahil nga po sa dami ng tinanggal. Tapos, kailangan mo pang bumili ng high pressure pump para sigurado ka na at sigurado rin yung shop. Kasi po, ito mga kapatid, na-repair na rin po kasi ito. Kaya hindi na po ako pumayag na ito ay hindi palitan. Tignan nyo po yung tornilyo nito. Ayan, ginrind na po ito eh. Ayan, na-repair na to. Napalitan na rin po itong pinaka-shafting na to. Kaya kung mapapansin nyo, hindi maganda. Tignan nyo, may mga tama na siya. Di ba? Ngayon, kung ispapalit ko to, ibabalik ko to, mamaya, magkakaroon na naman ng problema, doble trabaho. Ito, tignan nyo mga kapatid, walang tama yung tornilyo niya, Tapos, pati yung shafting nito, makinis na makinis yan. Walang tama yan. Ayan, tignan nyo yung tornilyo niyan, ha? Okay, ito namang isa, pulpul na. Ginrind na. Tignan nyo po ang pagkakaiba niyan, Ayan, Okay, mas mahaba pa nga yung dulo nito eh. Kaya siguro to ginrind eh. So ito ngayon, sariwa ito, surplus, galing kay Ms. Rupa Rosario, MC2 Auto Supply. Ayan, ikakabit po natin ito. Ngayon mga kapatid, speaking of diesel engine, itong mga ginagawa natin ng mga diesel engine, may nagtanong po sa akin. Ang tanong po niya, ito, babasahin ko po sa inyo. At malamang, ito na rin po ang tanong ng karamihan po ng mga nanonood po sa mga vlogs po ni Autorans. Ang sabi ni Alexi Dusma, ito po, Sir Randy, tanong ko lang, bakit walang hybrid sa diesel na sasakyan? Ano po bang dahilan? Bakit? At kakaunting-kaunti lang po talaga. Ito po ang dahilan mga kapatid. Bihira ang mga diesel hybrid dahil ang mataas na gastos, bigat at komplikadong sistema ng emission ng diesel ay hindi tugma sa layunin ng hybrid technology. Kasi ang hybrid, kaya yan na ginawa, unang-una para makatipid ka sa fuel at makatipid ka rin sa konsumo sa electric. Ngayon, lahat ng hybrid, hanggat maaari, magaan ng makina. Magaan din ang kaha. Kasi nga, yun yung layunin mo. Pero ang mga diesel engine malalaki, mabibigat. Malakas sa tipid ang diesel sa mahabang biyahe sa highway, pero hindi ito bentahe sa trapiko sa lungsod. Ang diesel engine, itong Starex na to, mapupuno mo ng sakayan, kung ilan man ang ikakarga mo, 12 o 10, tapos pag ginamit mo sa highway, talagang napakatipid niyan. Ano ba talagang dahilan? Bakit ang mga diesel engine ay hindi siya magiging magandang gamitin para sa hybrid? Mas mahal gumawa ng diesel engine kaysa sa petrol, sa gasolina. Tulad nito, na makina, tingnan nyo kung gaano karami yung pyesa ng diesel engine na yan. Kung gagawa ka ng gasoline engine, bawas. Ang pyesa, mas kakaunti ang pyesa, mas murang gumawa ng pyesa ng petrol engines or gasoline engine kumpara sa mga diesel engine. Kaya kung ang hanap mo, para makatipid ka at makabili ka ng murang sasakyan na matipid sa pagkonsumo ng gas or ng diesel or ng electric, hindi talaga pwede yung mga diesel engine. Kasi mahal. Pagbuo pa lang ng makina, mahal na. Kaya lalong nagiging mamahalin ang sasakyan kung dadagdagan pa ng baterya at dekuryenteng motor. O gagawa ka na ng engine, diesel. Tapos maglalagay ka pa ng motor para doon sa electric. Tapos maglalagay ka pa ng mabigat na baterya. Ade lalong lumaki ang gastos at pangalawa, bibigat lalo ang iyong sasakyan. So yung load na yon na mabigat, magdadagdag yun ng konsumo sa diesel at sa electric. Kasi nga, yung baterya pa lang, napakabigat na. Bakit? Malaking baterya ilalagay mo dahil malaki yung sasakyan. So, magiging mabigat, magiging magastos. Ang mga gasoline engine, kapag yan ay umusok ng maitim, sigurado may problema ang emission yan. Kaya kapag kayo ay mayroong mga petrol engines, pag umusok ng maitim yan, yan yung tinatawag na rich. May problema yan. Sa diesel, kahit na sabihin mong walang problema yung makina may pagkakataong umusok ng itim yan, lalo na pag talagang binibirit mo. At kapag dumudumi yung EGR niyan, dumudumi yung manifold niyan, or meron lang isang sensor na magkaroon ng problema, maging doon sa turbo nagkaroon ng problema, iitim ang usok niyan. Magkakaroon ng rich na mixture yan. Sa hybrid, ito ang magiging issue Ang hybrid, gumagana ang gasoline engine, petrol engine, tapos biglang mamamatay, lilipat siya sa battery electric.
lilipat siya sa motor. Tapos pag kailangan na naman gumana, si gasoline engine, si petrol engine, gagana na naman siya. Eh hindi yan ang karakteristik ng isang diesel engine. Ang diesel engine, kailangan makuha niya yung standard operating temperature niya para talagang gumana rin yung kanyang DPF, merong SCR, at meron din nga yung catalytic converter. Kapag malamig ang makina mo, kapag malamig itong mga exhaust na yan, kasi siguradong magkakaroon yan ng problema sa emission. Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo na nag-on and off ang hybrid system, palipat-lipat doon sa engine, tapos lilipat sa electric motor, doon sa battery, maya ganun ang nangyayari. Naku, sa diesel engine, kapag kaya ng ginamit mo, dito yung mag-on ng diesel engine, nanginginig ang makina mo. Samantalang sa gasoline, sa petrol, hindi. Ang diesel engine ay pinakamatipid kapag tuloy-tuloy ang takbo sa highway. Ang hybrid naman ay madalas nagpapalit-palit mula kuryente patungong makina, kaya mas swak dito ang mga petrol engine. Ang mga bumibili ng diesel ay karaniwang naghahanap ng sasakyan para sa malayo ang biyahe kung saan matipid talaga ito. Kaya hindi na nila kailangan ang tulong ng baterya. May ilang mamahaling brand sa Europe tulad ng Mercedes-Benz na gumawa ng diesel plug-in hybrid para sa piling bansa. Subalit, dahil sa paglipat ng industriya patungo sa mga electric vehicle, mas pinili na ngayon ng mga manufacturers na itambal ang hybrid sa petrol engine. Yung mga gumagamit ngayon ng mga SUV, na mga diesel engine, mga electronics na yung mga modelo na, may mga Euro 5, Euro 6 na mga diesel engine, no, may mga exhaust system yan, yung catalytic converter, merong DPF, no, yung diesel particulate filter, tapos merong SCR, no, selective catalytic reduction. Yung mga yan, kailangan niya ng matinding init para gumana, para makapasa ka sa emission. Doon sa hybrid system kasi, mamamatay, gagana, magpapalipat-lipat, kaya yung init ay hindi niya mapoprovide dito sa mga exhaust system na ito. Magiging napakalaking problema niyan sa emission. Kaya nga, kung iisipin mo, kung meron kang, ngayon, yung Everest na yan, tulad na yun, yung Everest na yun, pakita mo. Ayan, kung meron kang ganyang Everest, ito, kahit na i-start mo pa lang sa umaga, o kaya yung nagamit mo na, mainit na, in-start mo, mararamdaman mo yung vibration. Gusto mo ba yung hybrid mo, mabibrate? Tapos pagka gumana yung motor, mawawala yung vibration, miya't maya, nagpapapalit-palit yan. Nako mga kapatid, matinding problema yan. Hindi ka talaga mag-i-enjoy. Katulad na lamang ng mga dumating na customers ko kanina, ito nga pong ipapakita ko sa inyo na galing pa ng Cabuyao, Laguna. Ang problema, nung may-ari, nagkaroon siya ng vibration, 103,000 na yung tinakbo ng kanyang sasakyan, hindi pa pala siya nagpapalit ng spark plugs. So dinala niya sa kasa, nagpalit siya ng spark plugs at nawala ngayon yung vibration. Kaso sabi niya, parang meron pang nararamdaman siyang vibration. Siguro nasa isip na lang daw niya yung vibration na yon. So pumunta siya sa akin, in-explain ko sa kanya, baka naman wear and tear na rin talaga ng engine mo dahil tumakbo na rin yan ng 103,000, hindi mo na rin masasabi na talagang perfect yung compression doon sa loob ng engine mo. Kasama din yung binan niya, yung daddy niya, ganun din ang sasakyan. Yung sasakyan ng daddy niya, mas okay. Walang vibration. Kasi nga, iilan lang ang tinakbo. Parehas na 2018 na Honda City. Parehas yung kotse, magkaiba lang ang kulay. Pero itong sa daddy nila na 30,000+ lang ang tinakbo, wala kang halos maramdamang vibration. At maganda yung oil niya. Samantalang yung sa kanya, ay talagang merong vibration na nararamdaman. So, ganun talaga, habang lumilipas kasi ang panahon, nagkakaroon din ng wear and tear yung mga makina natin at nagkakaroon din siya ng ganung klase ng vibration. At pwede rin nga, yung mga engine support niya, baka mas medyo hindi na maganda. Tapos itong sa daddy niya, bihira nga kasi magamit, kaya wala yung vibration. Ngayon, bakit yung sining ito? Kasi nga naman, kung merong hybrid na diesel na nanginginig pag gumana, tapos mawawala pag gumana yung electronic, tapos magkakaroon na naman ng nginig, itong pumunta sa akin kanina, hindi ito pwedeng mag-hybrid. Kasi magkakaroon siya ng issue. Dahil tuwing gagana yung diesel engine, manginginig po yung makina. Wala pa namang naka-perfect ng diesel engine na wala talagang nginig. Iba po kasi talaga ang operation ng makina na yan. At sa susunod na vlog ko, i-differentiate natin yan. Bakit si diesel engine ay malakas manginig,
At bakit naman si petrol engine ay hindi malakas manginig? Ano pangalan, kuya? Ben Mandigma. Uy, grabe naman yung apelyido nito. Ben Mandigma. Kaya pala nakuha mo ng ilang linggo lang si ate na para sagot mo agad ng oo, ha? Akala nila mandirigma ka talaga. Oh, mga kapatid, si Kuya Ben. Kuya na lang kasi ilang taong ka na, kuya? 62, sir. 62, di naman nalata, no? Parang 61 lang, oh. 61. Okay. Isang taon. Itong pamilya na to, ayan yung pamilya niya, oh. Ayan yung mga anak, si nanay, si ate, tapos si isa. Napakahilig nila sa Honda. Biro mo, dalawang sasakyan nila, parehas na Honda City. Sir. Alam mo ba na ako, dalawa din ng sasakyan ko Honda City, parehas na parehas din. Yung isa yata nyo, parang Yung gray na nabili ko, tapos isa yung puti, yung modulo. Mas nauna lang ng konti dito. Pero sabi mo, kailan ka lang natutong magmaneho? 2 years pa lang, sir. 2 years pa lang? Nagpa-practice lang ako dito nung Ito yung anak niya, yan, oh. Yan yung nagturo sa'yo. Ayan, yan pala yung promotor. Nung natuto ka na, sino naman ang kasama mo magbabiyahe dito sa kotse mo? Siyempre, sila lang. Mga misis ko, tsaka itong mga Ayun, ako. ayun Yung naman priority nasakay talaga dyan. Ayun, mga kapatid, dalawang Honda City, wala namang problema, gusto lang gumastos ng pamilya. Kaya dinala dito. Sabi ko, total, galing kayo ng Cabuyao, Laguna, harapin na natin. Sir. Kaya ako nung binanggit mo sa akin na yung pwedeng mangyaring problema, kaya pinaano ko na agad siya. Meron ka ba? Ayun, spark plugs, kasi pa 40,000 na to. At sabi daw kasi sa kasa, 5 years or 100,000. Sa akin, hindi. 40,000 kilometers, magpalit ka ng spark plugs para hindi ka na maabala. Kasi pag nasira yan, magpapalya-palya eh. Yan ang buhay ng gasoline engine eh. Electric, saka gasoline. Pag nagka-problemang spark plug, magkakaproblema ka sa electric or sa electronics. Dapat palitan na kagad yun. Mas maaga, huwag mo nang hintayin yung 100,000. Or yun nga, 4 years siguro, kasi 40,000. Ngayon, yung Honda City sa likod mo, pakita mo, yan. Makinis na makinis yan eh. Alagang-alaga nung may-ari, ang nasira nga, spark plugs. Nakapagpalit na kayo, no? After 3,000 kilometers, nagpalit ng spark plug, tapos okay na. Kaya lang, yung asawa ni, pangalan mo? Hazel. Angel. Ayun yung asawa niya nagtitelepono. Sino kaya yung kausap na yun? Ayun, no? Parang may ibang kausap, lumalayo eh. Ako, pag ang kausap ko, hindi ako lumalayo sa asawa ko eh. Bibiro lang. So yun, nagpalit ng spark plugs, nagpalit ng head cover gasket sa kasa. Sa kasa. Okay naman yun. Kaya lang, ang napun ako, iba ang kulay ng langis nito sa langis nito. Pero parehas silang Honda City. Pero ito lang na tinakbo nito. Sa ngayon, sir, 39 daw. 39. Hindi ko alam Malamang kung- kasi makikita mo yan sa upuan eh. Kung last pag yan, medyo iba yun sa upuan. okay, Oh. sir. Ito 39, ito 104. So medyo gamit na gamit talaga tong isa. Kaya siguro sobrang pulan na nung langis niya kahit kasi change oil lang. So kailangan medyo iksiyan mo yung interval ng change oil para mapalinaw ulit natin. Pero yun sa'yo, ang ganda-ganda ng kulay ng langis, no? Gamitin mo kasi ng gamitin. Nga, sir eh. I-date mo siya. Ibalik niyo yung dating mandigma mo. Mandigma. So yun, mga kapatid, sinama ko lang sa vlog kasi dinayo pa talaga ako galing sa sir, Cabuyao, Laguna. ako, sobrang Hook na po siya sa mga vlogs ko. Kumbaga, hindi ako tutulog sa gabi. Ayun. Hanggang hindi kita nakakita. Kahit nga minsan delay yung nung Ayun, parang nung bagyo yata. Hindi kayo makakatulog ng hindi na ako nakikita. Pagkagaling Baka naman na-inlove na kayo sa akin. Hindi na. Kinabukasan, pagbalik ko sa exercise. Ay, teka muna. Ano ba team song nyo? Ano ba team song nyo? Ano team song nyo? Ano team song nyo? Nadidinig ko lang dito, Save the last one ba yan? Save the last one. Gano'ng karami yun? Bakit may save the last one? Save the best for last. Ayun, ganun sir. Ayun, save the best for last pala. Ibig sabihin, mas marami ka talagang nauna. Medyo sir. Kasi Medyo. Playboy ba? Playboy? Manila boy eh. Ayun na. Manila. Sa totoo lang sir, anong month ko nagpunta sa inyo?
Ayan na. April yata. No? April. Tapos, Tapos naging kamag kami, December. December, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 8 buwan lang. 8 buwan. Tapos March, kasal na kami. Kasal na. Ayun. Napakaswerte mo, ate. 8. Ang 8 kasi infinity, walang katapusan. Tingnan mo. Di ba? Infinity yan, sa Chinese, di ba? Kaya ang Chinese gustong-gusto ang number 8. Walang katapusan yan. Yung pala. Tingnan mo, paikot-ikot lang. Ang tatapos lang dyan, yung kamatayan. Sir. Ayun, di ba? Pero habang gumaganong-ganon, sabi naman niya, aminado siya, playboy siya, meron lang mga sideline yan. Ganun. Biro lang. Ayun, mga kapatid. Thank you, kuya. Nakalimutan ko pangalan ulit. Ben Mandigma. Kuya Ben, tapos Marikit. Marikit, anong pangalan? Mandigma, Marikita. Marikit, tapos ang apelyido niya nung dalaga? Autos. Autos! Kaya pala. Maraming Oo, Marikit Autos, saka Ben Mandigma. Ngayon, Ah. si Mr. and Mrs. Ben Marikit Mandigma. Yes, sir. Thank you, mga kapatid. Mga kapatid, sana naging maliwanag yung explanation ko sa inyo tungkol dito sa bakit walang hybrid na diesel engine dito sa Pilipinas, dahil nga po dito sa mga ipinaliwanag ko po sa inyo. At hopefully, nakatulong po ito sa inyo. Kapag bibili kayo ngayon ng inyong sasakyan, ito naman ang ibubulong ko sa inyo. Kung kayo ay magmamay-ari ng isang hybrid na sasakyan for long-term use, dapat puno ang bulsa nyo. Dahil kapag ka nagka-problema na yung petrol engine yan at nagka-problema na rin yung battery electric niyan, pati yung motor, dalawa ngayon ang i-maintain nyo. Meron ka ring spark plug doon, meron ka ring ignition coil, so lahat ng mga parts doon sa petrol engine, meron doon. Ngayon, nadagdagan ka pa dito sa electric motor. Pagdating ng panahon, magkakaroon din ng problema yan, masisira yan, at dadami ngayon ang iyong i-maintain. Kung mayaman ka, okay lang, pero kung tayo ay sapat lang din, ang kinikita, merong naitabing konti, baka pagdating ng panahon, bumili ka ng hybrid, yung naitabi mo, mawawala na. Mauubos na lang dun sa sasakyan. Pag ibinenta mo naman, ang makakabili naman ngayon, ang magkakaroon ng maraming gastos. At siyempre, nasisiguro ko kapag ka-hybrid ang ibinenta mo, paglipas ng panahon, ay hindi ganun kataas ang resale value niyan. Kaya kung bibili kayo ng sasakyan, magbabrand nyo kayo ngayon, mamili kayong mabuti at sana narinig nyo po itong sinabi ko sa inyo, ano ba ang mas okay na i-keep o nabilhin, yung bang hybrid or yung talagang petrol engine lang or yung diesel engine lang na sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po paki-subscribe at paki-likes at paki-share ang aking mga videos. Huwag nyo pong kalilimutan yung ating pong Bethel Insurance. Kapag kayo po ay magpaparehistro, tumawag lamang po kayo sa number na ito, CTPL, pati yung ating comprehensive insurance. Makaka-discount po kayo ng malaki kapag nakausap nyo po yung sasagot dito sa number na to na si Al. Humingi po kayo ng discount para sa susunod na insurance nyo ay medyo mababa na ang inyong babayaran, pero ang coverage ay katulad din ng mga insurance ngayon na kasabay ni Bethel. Maraming salamat at happy 112th anniversary po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Magandang gabi po sa inyong lahat.